Good morning, DXN. Welcome to DXN, the world's largest Ganoderma producer. Started its journey in Jitra, a small town in Kedah, Malaysia in 1993. So, Doc, are you there? I'm here. Ayan. No? So, tingnan natin, may mga question ba? Actually, meron nag-private message sa akin, Doc. Kasi you were mentioning about cholesterol, di ba, and fats. What is your take now when it comes, and when you mentioned about the different kinds of diets na uso ngayon, no? So, what's your take about keto? Keto diet. Ang keto diet kasi is high in fat. So, literally, you increase your triglycerides kasi mga ano yan, mga oils. So, you literally indulge in high protein, high fat diet. So, it doesn't only increase your cholesterol and triglycerides, it also increases your uric acid levels. Diba? Kasi the reason why you get thin, bakit nagpa-fat burning ka sa keto diet, is you deprive your body of carbohydrates. So, ang ating katawan, meron yung tinatawag na backup. When you don't have your primary source of energy, you shift to what you call reserve energy. So, wala siyang mainline na energy, yung mga asukal, carbs. Yan ang mainline energy mo when you need to burn up and you need to consume energy for your cells to function. Pag wala kang mainline, you go to your backup. Ano yung backup mo? Fats and proteins. So, saan mo kukunin yan? Sa mga taba mo at saka sa mga muscles mo. Kaya yung mga nagkikito, nagwe-wasting. Pumapayat, kahit kumakain sila ng karne, pumapayat sila. Pero nangyayari, hindi naman pwedeng mawala yung karne na yan sa katawan mo. Bakit? All the meat that you eat, na may mga bad at saka bad cholesterol, saka taba, they will all get deposited in your body. Kaya nga sabi ko, yung iba, sabi nila, hindi, Doc, bumababa nga po eh. How come bababa eh? Talagang pinupuno mo nga yung katawan mo ng mga fats and cholesterol. Now, yung isa pa, yung intermittent diet. Well, yung intermittent fasting. Fasting is good. Pero kung maabot ko dun sa point na nahihirapan yung katawan mo, again, if you fast, ang feeling ng katawan mo, you don't have your primary source of energy. So you again shift to your secondary reserve. Magtutunaw ka ng taba, pero at saka magbabasag ka ng muscles. Pero once you break down muscles, you develop high levels of uric acid. So, yun po yung mga problema sa mga fad diets. Bakit po? Kasi kung healthy yan, dapat nung araw pag ginawa yan. Pero ano pa rin sa mga nutritionist, ano pa rin ang tamang diet? Yung balanced diet pa rin. Sabi ko nga sa inyo, walang shortcut sa magandang kalusugan. It's a really lifestyle na nasa moderation. So, Doc, ano yung healthy na, kasi you mentioned na merong healthy fasting, no? Ano naman yung masasabing health? Kasi nakikita ko merong 16-8, okay, minsan parang 2 days, hindi kumakain na parang ganyan ata yung mga intermittent fasting. So, what is yung healthy na klase ng fasting na pwede mong ma-recommend? Usually kasi ang fasting, we associate it with meditation. Di ba, yung fasting, meditation, tsaka sa spiritual activities, ano? When you do fast and you meditate at tsaka spiritual activities, yung body mo ay hindi mabilis ang metabolism. Mabagal ang metabolism niya, so it doesn't require so much energy. At merong maganda po kasi sa fasting, meron tayong genetic switch. Yung genetic switch po na yan, ay natitrigger yan, yung pampahaba ng buhay. Nadi-trigger po itong longevity genes na to by fasting. Yung talagang tamang fasting, you say you just fast for 1 day, pero yung every other day nagfa-fasting ka, yung katawan na tapos sa activity mo or regular, usually kasi when you fast, nandun ka sa meditative mode, di ba? So you don't really metabolize as much. Pero kung nagtatrabaho ka, you metabolize so much, you consume so much energy, tas kulang yung ginagamit ng katawan mo, then literally your body shifts to yung tinatawag na emergency mode. So, hindi siya healthy.
Alright. And ngayon kasi, well, they would always say that's opinion-based, no? Kasi meron din mga doctors na ano. But anyway, sa atin dito, as long as you follow yung balanced diet, yan, exercise, and good amount of sleep, and of course, the supplementation, definitely magiging maganda yung healthy yung iyong katawan. I just like to realize, sige pa, Doc. That is old school. Kanina may nag-comment dito si Miss Rose para no? Sabi lang niya, gusto na niya i-declare o sabihin na 20 years na siya nag-take ng supplements and she is a leukemia survivor. Kaya malaking pasalamat daw niya sa mga DXN products natin. Okay, Doc, ito, Miss Merly Torres. Doc, okay lang ba sa high blood at mataas ang uric acid ang araw-araw na pagkain ng talbos ng kamoteng bagin, okay, or sweet potato? Well, actually, okay kung yung talbos ng kamote, because this is fiber, so wala pong problema dyan, and hindi naman siya masyado mataas sa uric acid, since kung mga dahon-dahon po yan, it helps clean up yung mga nakain natin sa ating intestine, and it helps lower down uric acid levels. So wala pong problema. I don't see any problem with it. Meron ba sa kamote? Anong problema? Utot. So, okay. Another question, Doc. This is Evangeline Veloria. Doc, I would like to ask this question. At the age of 60 and above, ilan po ang dapat na timbang ng isang babae at lalaki? So, body mass index ba to or yung right weight for a 60-year-old? Ang weight po, sorry ma'am. Sige, go ahead, ma'am. Finish. Ang weight po is not dependent on age. It is usually dependent on height. Kung gaano kalaki ang frame mo, then nandun yung dapat ideal body weight mo. So, kahit na po ikaw 60, kung ikaw ay 6-footer, mataas ang weight requirement mo. Yun yung normal body weight mo. Kung ikaw po ay 5-footer lang, mababa ang body weight mo na kailangan. So, it depends on your body structure. Yung body mass index mo. Now, yung obesity, usually, it's yung body mass index mo, yung BMI, mas magandang basihan po yan, is if you don't go beyond 26 BMI. Alright. So, yun, ha? Doc, ito pa, hindi na pa last. Nakakapagpababa po ba ng cholesterol ang pangangain ng dahon ng insulin? So, ano kaya yung dahon ng insulin? Would you know? Hindi ko ho alam ba't tinawag na insulin yung dahon na yan. Pero ano po ba ang laman? Ano po ba ang laman ng insulin na dahon na yan? Kasi po, it depends kung ano po yung lamahan. Ano po? Hindi ho po pinangalanan ng insulin yan. Insulin talaga ang laman yan. Kasi ang insulin usually galing sa tao, hindi galing sa halaman. Alright. Baka naman ang ibig niyan sabihin is nagpapababa ng insulin yung dahon. But anyway, Ms. Marty, kung makakawin mo pong ma-text kung ano talaga yung pangalan ng halaman, please do so. Sabi ni Renato Gingone, thank you for sharing your knowledge, Doc. Ang dami ko po natutunan. God bless you po. Alright. Meron pa ba? Okay, Doc, in-batch lang po natin to, mabilis lang. No? Nakikiusap naman siya kung pwede daw po, this is outside topic, but since taking advantage na ikaw na yung nandito, ano pong product ang magandang inumin sa may tuberculosis? Something that would support the lungs, aside from the maintenance. Actually, ang tuberculosis po is an infection of the lung. Ang TB bacilli mo ang nag-i-infect niyan, ano? So, hindi po yan lahi-lahi, hindi po yan mana-mana. It's an acquired infection. Pag na-expose ka sa TB bacteria, yung Mycobacterium tuberculosis. Of course, kailangan mo nandun ka sa ating DOTS program, 6 months therapy. Importante sa may diabetes is good nutrition. So, importante sa good nutrition, of course, pag nutrition pinag-usapan, kasama dyan ang spirulina. Diba? And then, importante sa merong tuberculosis is a good immune system.
So, kailangan malakas ang immune system mo. So, dapat may RGGL ka dyan. And of course, importante po dyan, kung may comorbidity ka, kagaya ng diabetes. Kasi yan ang hindi magka-compatible, diabetes at saka tuberculosis. Sa diabetes kasi, nagda-diet down ka, at sa TB, kailangan mo mag-intensify ng nutrition. So, dapat makontrol mo ng maayos yung diabetes mo. So, anong pantulong dyan? We have so many products na pwede natin yan. Nandyan yung Androgimo. Nandyan yung iyong Black Cumin. So, and then, nandyan pa yung spirulina cereals mo. So, ito po yung mga pwede natin pangtulong. Always remember, ang TB po is an infection. So, kailangan nyo inumin yung gamot sa TB. And then, kailangan i-maintain mo na malakas ang immune system mo. Marami tayong mga supplements sa pampalakas ng immune system. You start with your RGGL, kasama ang Lion's Mane po, pampalakas ng immune system. Pampaganda ng lung function natin is you have your cordyceps, so magagamit nyo rin po yan. Ano pa? You have your Andro-G kung kayo mayroong mga blood sugar problem. And then of course, VCO is very good kasi ang VCO, nakita nila, hindi lang ito pampalakas ng immune system, meron din tong antibacterial benefit. So, yun po. Marami po tayong products. We have a variety of products na talaga makakatulong. Pwede nyo isabay sa medication if you have tuberculosis. Okay. Last one, Doc, is just po ito. This question from Miss Elizabeth Furio. Ay, nawala. Alright. Teka, medyo mahaba kasi. No? Ayan. Good PM, Doc. Ano po kayong diet ang pwede sa akin? High fiber or high protein? May comorbidities po ako. Mahina ang blood flow ko. PPAD daw po ako base sa Doppler scan last 2019. May hypertension po ako and this year na-confirm na may kidney stones, gallstones at myoma ako. Nag-start po ako mag-take ng mga DXN products ito November 4 lang. I am currently taking the following. Would it be enough na ito lang ba? RGGL, 5 pairs, I guess, spirulina, 12 capsules, Black Cumin, 2 pieces, o cell tablet, and Morinchi. Nakita ko nagtitake din daw po siya ng Morinchi. Ano po yung PAD? What's PAD? PAD? PAD. From base sa Doppler scan daw niya. PAD, Doppler scan. Parang sa RTD. May problema siya sa RTD. Sa blood circulation. Alright. So, ang ganito well, ang dami mo kasing sakit. May myoma pa, may kidney stones, at saka meron pang gallbladder stone ba? Can I see the question again? Can you... Yes, may kidney stones, may gallstones, may myoma pa. So, maano sa growth yung kanyang katawan, no, Doc? Actually kasi, hindi naman yan na-develop in just one day. So, ito ay an accumulation of various conditions. Siguro dahil sa lifestyle mo rin. Kasi bakit ka nagkaroon ng maraming kidney stone? Siguro, baka mataas ang uric acid mo. Ba't ka nagka-gallstone? Siguro, you love fatty food. So, unang-una, dapat i-moderate mo yung diet mo so that hindi ka masyadong mag-aggravate pa nitong condition mo. Pangalawa, hypertension. You should manage your hypertension. Dahil may problema ka sa artery problem, dapat ma-manage din yung blood circulation problem mo. If you need, kung mababa ang blood flow mo, if you need mga blood thinners to augment yung blood flow. Ngayon, kung pagtitingnan natin yung mga product, itong mga product na binanggit mo, RGGL, RGGL can improve your blood circulation by thinning out your blood kasi ang RGGL mo prevents platelet aggregation. It also opens up your blood vessels. So yung mga adenosine opens up your blood vessels. So it can help improve yung ating hypertension and probably yung arterial condition mo. At the same time, yung spirulina mo is alkaline. So kung meron kang gallbladder o urine, yung kidney stone, if it's uric acid, once you alkalinize your urine, then there is a good chance na ito ay matunaw at maaaring mag-pass out. Sa gallbladder po is really you have to lower down your cholesterol. And of course,
ang problema sa gallbladder kasi it's very difficult na matunaw ito talaga eh. Dapat maging maganda ang flow ng bile acids mo, yung deoxycholic acid na yan. So pagka naging maganda ang flow ng yung bile acids with the proper amount, kasi kung titingnan mo po, hindi mo kailangan masyadong magdagdag ng cholesterol sa katawan. Why? Your liver can produce all of those, mga deoxycholic acid. So siguro mag-minimize ka ng fat intake. I think yung mga supplement mo is good enough. All you have to do is take it consistently. At tingnan mo siya not as medication, kasi hindi naman siya gamot. I-address mo medically yung mga condition mo like your myoma, have it monitored. If it's getting smaller, so maganda. Pero if it's not getting smaller, tingnan mo ano yung mga problema mo kasi baka mamaya yung diet mo rin, if you eat a lot of meat, processed meat, isa sa lalong-lalo na po ngayon kasi mga livestock natin, yung mga poultry natin, they feed it with the mga hormones para mabilis lumaki. So tingnan natin yung source natin. Sa akin, I would go more on organic. Kung meron ka mga organic, yung mga native chicken, yung mga pinapakain lang ng mais, hindi ba iba bigas lang pinapakain. So yung mga more on organic, less on processed food. And then, ang importante po dyan is health control. Yung mga kagaya ng yung blood pressure, kailangan makontrol yan. If you have medications for your blood pressure, so maintain po yung medication. Do regular follow-ups with your physician para makita mo yung status ng inyong mga medical conditions like your myoma, your stones, your hypertension, and your arterial problem. Importante po yung monitoring dyan eh. Let's not rely on, kasi iba, if they felt good with the product, they stop seeing their doctors. Kailangan po, nandun pa rin yung regular follow-up. Okay, sabi po nila, Doc, yung PAD po is peripheral artery disease. Maybe it slipped your mind. Okay, yung sagot ni Ms. Wally Torres, Doc, insulin po ang main halaman. Kinakain po ng mga kapitbahay namin na mataas ang cholesterol. Pambababa daw po yun ng cholesterol. Ano nga ba yung nauso nun? Asitaba? Yung nauso na... Ang asitaba po is backed up by DOH. Gumagawa sila ng study ngayon about asitaba regarding hypertension and cholesterol. Alright. Doc, marami pang succeeding questions, but maybe you could answer it in general kasi most of them, ang tanong nila ay paano magpababa ng cholesterol, paano magpababa ng sugar, no? Paano yung may diabetes. And even one question here from Tita Ruth Estrada na kapag may bara sa ugat sa puso, ano po ang best products na ibigay at ilan po in a day? So overall na lang, high cholesterol, high sugar, eto na mga bara sa puso. So ganito po yan, if you really want to lower down your cholesterol, sabi nga, you must shy away from food that is rich in cholesterol, yung mga saturated fats. Mga polyunsaturated fats, iwasan po natin yan. Alam nyo naman kung saan nanggagaling yan, mga mayonnaise ninyo, yung mga ibang mga pagkain, meat products, shellfish, yung mga lahat ng malilinamnam at masasarap na yan, mga french fries, yung mga burgers ninyo, mga pizza ninyo na lalong pizza na mga all meat dyan, crispy pata, steaks. So lahat yang na masasarap na yan, they all add up to your cholesterol. At the same time, they are protein rich. So ganun din sa iyong uric acid. Now, kung may bara ka sa ugat, paano mo malalaman? Kailangan meron kang medical diagnosis. Talaga bang barado yung ugat mo o feeling mo lang barado? So importante may check-up. Ano yung pwede mong gawing check-up? Of course, basic, at least may x-ray ka, may ECG ka, may blood chemistry ka. That's how you know na mataas ang cholesterol levels mo. Now, pag mataas ang cholesterol levels mo, try modifying your lifestyle. Ano yon? Yung mga pinag-usapan natin kanina, avoid so much stress, eat the right food, do exercise, maintain proper weight. So, lahat po ng mga bagay na yan. Ngayon, kung may bara ka na sa ugat, dapat ma-qualify kung talagang barado. Ngayon, kung di naman talagang barado at parang ang feeling mo barado lang,
Of course, ang pinakamaganda pa rin sa atin is yung main line natin is RGGL pa rin. Why? Yung adenosine po kasi it prevents platelet aggregation, at the same time it opens up your blood vessels. So nakakatulong yan sa blood circulation. Kasama na dyan ang mga Poria S mo. Spirulina kasama rin dyan. So yun yung mainstay natin, RGGL, spirulina. Okay na yan. Pero kung kailangan mo pa additional, let's say para sa blood circulation mo at oxygenation, then you can add up your cordyceps. Kailangan mo para sa nerves mo, then nandyan yung lion's mane natin. Of course, overall anti-inflammatory, may mga infectious condition ka. You want to somehow improve yung bowel movements mo. Isa sa pinakamaganda idagdag mo dyan is your VCO. Maganda yung VCO dyan. So, yun po yung ating tingnan. Tingnan natin yung general condition natin. At sabi nga natin dito, gawin natin, i-authenticate natin. Huwag yun based sa feelings lang, based sa pakiramdam lang. Ay, maganda na yung pakiramdam ko. Okay na ako. Pakiramdam ko parang barado yung ugat ko. Hindi po ganun. We have to really authenticate. Alamin natin, mataas ba blood pressure mo? Bumababa ba siya with the product? Kasi sabi na, ay, utok, wala na ako nararamdaman kaya hindi na ako nag-check up. Diba? So, dapat nandun pa rin po yung diligence na talagang bantayan natin yung ating kalusog. So talaga ang pagiging healthy, Doc, is effort din, no? Effort din talaga. If you really want to live long, healthy life, you have to take part, no? Last na, Doc, potassium deficiency. Ano daw pwedeng inumin? Aside, meron na siyang maintenance, but anong supplements ang pwede niya i-add up for potassium deficiency? Madalang kasi natanong to, kaya I asked it. Yan. Ang spirulina may potassium yan, di ba? Actually, lahat po halos ng mga galing sa prutas may potassium. Kaya yung ating mga products po, it contains potassium. Even your RGGL contains potassium. So, bakit siya may potassium deficiency? Ano iniinom niya for potassium? Wala siyang nailagay, Doc. Sige, Miss Tessie. Ang potassium deficiency is an underlying condition due to another condition. Oh. Yan, bakit ba tumutupi na lang basta yung tuhod, di ba? Bigla na lang lalambot, para ganyan. Alright, sige, Miss Tessie, but aside from your maintenance, sabi nga ni Doc, halos lahat ng ating food supplement ay pwede. Meron potassium. So sabi ni Ms. Laura Agustini, thank you so much, Doc. Madami po ulit kami natutunan. More power and God bless. We love you, Doc. Make sure you find the time and spend some money for your health before it is too late. DXN products help your body to maintain optimal health. Give them a try, and you will feel the benefits of DXN products in a more natural way. Thank you for spending your time with us.